Bless your people, bless our hearts, God. Hallelujah. Purify our hearts through the blood of Jesus. We want you. Hallelujah. We want you, Jesus, in our lives. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa. Lahat, Panginoon, ng tutungtong sa lugar na ito. Everyone who will gonna utter praises and thanksgiving. Hallelujah. Ayan ang Panginoon, that there will gonna be fountain of praises. There will gonna be fountain of thanksgiving, Lord God, coming from the bottom of our hearts. Hallelujah, Lord. Remove all the heaviness, Panginoon, of anything, Lord God, on our shoulder. You are the Prince of Peace. Bigyan mo po ng kapayapaan ng bawat isa at magdidiwang kami, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, dahil mabuti ka, napakabait mo pa sa amin, Panginoon. Mahal na mahal mo kami, Panginoon. Hallelujah. Walang hadlang, Panginoon, na yung umaga para ikaw ay aming dakilain at papurihan. Come on, hallelujah. Let our soul continue to focus on the very presence of God. Where the presence of God is, there is freedom. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. So let us begin. Let us start thanking the Lord. Marami po ngayon sa umaga nito, nasa ospital, nasa jail, nasa panig ng karamdaman. Yes, we remember them as well. We apply the blood of Jesus upon our fellow people. But you are so blessed. You are here in the house of God. Amen. Hallelujah. Kaya walang dahilan para hindi ka magpugit ng pasalamat sa Jesus, say Jesus. We want you. Jesus, we love you. Hallelujah. Sabi ng ating Panginoong Jesus, sino man ang nabibigatan at nalulungkot, nabibigat ang lupa, lumapit po sa Kanya. Kung pakiramdam mo, napakalayo mo na sa Panginoon. Hindi lumayo ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Hinintay ka lang niyang manumbalik. Yung puso. Do not hesitate to come to Him. Do not hesitate na bumalik sa puso ng Ama. Amen. Hallelujah. You may raise up your hands to the Father. Huwag mong intindihin yung mga nasa paligid. It's between you and the Lord. Amen. At itong awit na to ay gawin mong panalangin. Hallelujah. Dinadalangin
Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa natin awitin. Aming puso'y nanunumbalik sa iyo ngayong umaga. Tanggapin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Tawarin mo po kami at linisin ng iyong banal na dugo. Ang nais po namin ay ang tumira manahan sa iyong presensya. Nanunumbalik sa iyong paglinaw. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoon naming Jesus, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari. Itaas natin ang ating tinig, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari. For the last time naman, hallelujah. Maghari ka. Maghari ka sa aming mga buhay. Maghari ka sa aming mga pamilya. Maghari ka sa iglesia nito. Maghari ka sa aming bansa. Ikaw ang aming isang hari, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Say it, Panginoong Jesus, maghari. Confess it, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah. Panginoon, sa aming kalagitnaan, walang ibang hari, walang ibang Panginoon na itataas at itatanghal, kikilalangin at susundin ang tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus, nag-iisang hari, hari ng mga hari. Hallelujah. Sabihin mo, si Jesus ang aking hari. Sige, sabihin mo, si Jesus ang nag-iisang hari ng aking buhay. Isa pa.
Nung pinanganak po ng ating Panginoong Yesus, ang lahat po ay nagdi. Amen. No, dahil ang pag-asa at kapayapaan po ay dumating na sa lupa. At sabi po sa kanyang salita, pagkatapos nagsalita ang anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel sa mga pastol. At sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Alam niyo pa unang nag-celebrate ng pagdating at kapanganakan ng Mesiyas ay ang mga anghel. Dahil alam po ng mga anghel, no, ang divine plan ng Diyos sa sangkatauhan at yan ay ang tayo'y iligtas. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay iligtas. Tayo ay iligtas. Kaya nagdiwang ang buong sangkalamitan. Sabi, purihin ng Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa. Hallelujah! Sabi ko, may kapayapaan na. Sa mga taong kinalulugan niya at pagkatapos po nun bumalik sa parang mga pastol na labis ang pagpupunta
Amen? The Prince of Peace. Maraming salamat po aming Ama for sending your only Son, Jesus Christ, that brings us hope, brings us peace, brings us joy, brings us healing, brings us eternity. Hallelujah. And Lord God, more than the gold, more than the myrrh, more than the frankincense that we offer to you, maaaring wala po kaming noon, wala kaming ganon, Panginoon, dala ngayong umaga. But we are bringing our lives to you and willing to lay down our lives. Amen? Hallelujah. Walang makatutumbas na material po ang maaari nating ialay sa Diyos, kundi ang ating buhay. Panginoon, mahal ka namin. Salamat sa pagmamahal. Sinasamba ka namin ngayong umaga. Aming pangalan mo lang po. Nawaan tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagtitig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na kapatid. Hallelujah. Sa umagang ito, ihandog po ang iyong buhay sa ating Panginoon. Buhay na handog. Kalugod-lugod sa kanyang harapan. Puso, isip, damdamin, lakas. Ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang
sambitin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Pangalan na walang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng sanlibutan. Tanging pangalan, pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan, sambitin mo ngayong umaga. Jesus, aming Panginoon. Sige po, sabay nating sambitin ang pangalan ng ating Panginoon at ating Hari, Jesus. Sige po, sabay natin sambitin, Jesus, pinakamakapangyarihang pangalan sa balat ng lupa at sangkalangitan. Jesus, ang sabi po ng kanyang salita, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon. Hallelujah! Come on, let us shout the name of Jesus. Jesus! Jesus! Jesus aming Panginoon. Jesus aming tagapagligtas. Jesus, mahal ka namin. Amen. Malakas na malakpak po muli sa ating Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Tawagin ko po ang isa sa mga pangalawa sa kagwapuhan ni Pastor Alan. Yan. Magbibigay po ng mensahe sa atin, mensahe ng pag-asa, mensahe patungkol sa ating Panginoong Jesus. Natawagan ko po isa sa mga primary leader ng Jagia, Maine, at ang ating outreach pastor sa Muntindilaw. Natawagan ko po si Pastor Beloy Enclona. Travis Enclona. Yan. Thank you. Ito na po. Amen. Magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Actually, binigyan na ako ng hint ni Pauline tsaka ni Jeff ng Friday. Pero hindi ako naniniwala eh. Hanggat hindi sinasabi ni Pastora Sara. Okay po. Kaya sabi ko marami naman akong baon. Kaya hindi ako nag-aalala.
Nung sinabi ni Pastor na about faith and the birth of Jesus Christ, yun na, nagulo na yung mundo ko. Marami akong binasang books, marami akong pinakinggan mga pastors, pero wala. Sabi ko, ba't ganito? Parang wala. Ang gusto pala ng Lord talaga ay yung fresh. Ang ipapakain niya sa atin, fresh. Sabihin niyo, fresh. Okay po, kaya this morning, maraming nireveal sa akin ang Lord. Natulog ako kagabi, mga alas 12 pasado na eh. Nagising ako ng 5:30, tapos tinuloy ko siya uli. Kaya, short lang itong i-share ko sa inyo. Pero, ito ay malaman. Sabi mo sa katabi mo, malaman to. Okay, let us open our Bible in the books of Numbers 13. May piyok pa yan, Numbers chapter 13, verse 25 and 33. Yan. Yan na ba? Yan. Numbers 25 and 33. Basahin po natin. At the end of 40 days, they returned from exploring the land. Ilang araw daw po? 40 days. Okay. Next. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. Yan. So pinakita nila yung bunga nung kinuha nila mula doon sa Kanaan, mula doon sa promised land na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Dapat pala pag merong ipapa-explore sa atin, dapat pala meron tayong dala-dala na, ano bang tawag dito? Dala-dala na may nanggaling talaga ron. Okay po? They gave Moses the account, we went into the land to which you sent us, and it does flow milk and honey. Here is its fruit. Ang kinuha po nila ay isang buwig ng grapes. Yung isang buwig, yung isang bungkos. Ang liliit nun, di ba? Pero yung grapes sa lugar ng Kanaan, yung isang bungkos, 2 tao ang bumubuhat. Sa laki. Ganon ka fruitful, ganon ka taba ang lupa sa promised land, sa Kanaan. Isang bungkos lang ng grapes, 2 tao ang nagbubuhat. Sinlalaki ng buko ang isang grapes. Bukod sa grapes na kinuha nila, kumuha rin sila ng granada. May granada na pala nung time na yan eh. Okay? Pero prutas din yon. Kumuha rin sila ng bunga ng igos. Okay po? But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. Yan. Next. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Yung mga Anakites po, mga higanti po yan, malalaking tao. Okay po. Mga Alakites, Jebusite, yan. Pati yung mga hindi nagtatites, doon nakatira. Okay po. Wawasakin na ni Lord yung lugar na yun. Kaya magsialis na kayo. Okay? Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Okay, but men who had gone up with him and said, we can't attack those people, they are stronger than we are. Hindi Yung 12 spy yung pinadala ni Moses. Mamaya ko sa inyo. But the men who had gone, next. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored
divorced those living in it. All the people we saw, there are of great size. Last, we saw the Nephilim. There are descendants of Anak come from the Nephilim. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Pray po muna tayo. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Continue to bless your message, Lord God. Open our hearts and our minds, Panginoon. And continue to pour out your presence, O God, upon us, Panginoon. At baguhin mo kami, Father God, even yung aming mga mindset, Panginoon, ang aming mga buhay, and prepare us, Panginoon, for the great blessings na inihanda mo, Panginoon. Salamat. Ikaw ay magpo-provide, Panginoon. Ikaw ay magpapagaling ng may mga karamdaman, Father God. Ikaw ay magbibigay ng pag-asa sa nawawalan ng pag-asa, Panginoon. Ikaw ay magpapalakas sa mga nanghihina, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat. This is your opportunity to empower and strengthen your sons and daughters. Thank you. We entrusted everything to your mighty hands. This is our prayers in Jesus' name. Amen. So, ang title po natin this morning, ilabas mo na nga. May title ba? Wala. Yan. Living by faith, not by feelings. Tayo ay mabubuhay sa pananampalataya, hindi sa pakiramdam mo lang. Ang tanong, ikaw ba ay araw-araw na nabubuhay sa pananampalataya? O ikaw ay araw-araw na nabubuhay sa feelings mo lang? Magkaiba ang faith sa feelings. Okay po, ang feelings madaya. Pwede kang iligaw ng feelings mo. Pero ang faith mo, dadalhin ka niyan sa tamang direction. Kaya maraming umaalis sa cell group kasi feeling nila. Okay? Meron lang silang feeling na hindi maganda. Kaya umaalis. Kaya maraming umaalis sa church kasi feeling nila. Nakuha po natin? We are not living by feelings, but we are living by faith. Malapit na po ang end of the world. We are in the last days. Kaya ang gusto ng Lord, hindi ka mabubuhay sa pakiramdam mo lang. Ang gusto niya, mabubuhay ka sa faith, sa pananampalataya mo. Okay po? Itong panahon natin ngayon, hindi na uso ang pakiramdam lang. Bilang Kristiyano, hindi mo kailangan mabuhay sa feelings lang. Bakit? Kasi pag nabuhay ka sa feelings mo lang, okay po, hindi ka mag-grow. Hindi ka magmamatured. Pakiramdam mo, inaapi ka sa loob ng church. Pakiramdam mo, ikaw ay walang pera. Kaya i-isolate mo ang sarili mo, mahirap lang ako. Pag wala kang pera, hindi ka magsa-church. Pag may pera ka, magsa-church ka. Bakit? Nabubuhay ka sa feelings mo lang. Ito pong 12 spies, merong nabuhay sa faith, okay? Merong lumakad sa pananampalataya, at merong lumakad sa feelings lang nila. Sabi ni Moises, puntahan nyo ang Kanaan. Puntahan nyo ang Promised Land. Magmatsyag kayo ron. Tignan nyo kung gaano karami ang nakatira, kung gaano kalaki. Okay po, ano ba ang mga lupa dyan? Malusog ba o hindi? Marami bang mga puno? Marami bang mga prutas? Matitibay ba ang kanilang mga pader? O matitibay ang kanilang mga pagmumuka? Okay po, maraming Kristiyano ngayon, matibay na lang ang pagmumuka. Okay po.
Kailangan ang faith natin unshakable. Kahit mga higante pa yan, pag meron kang faith na unshakable, you are unstoppable. Amen po. Kaya salamat sa na-empower tayong lahat, mga pastors, ano? Thursday and Friday, nagkaroon po kami ng pastors mentoring. Grabe ang ginawa ng Lord. Ang daming pinakita ng Panginoon. Ang daming tinuro ng Lord. Merong aalisin ang Panginoon at merong idadagdag ang Panginoon. Biriin mo sa, ano bang lugar? Davao ba yun? Nagkaroon po sila ng baptism. 2,000 ang binaptize nila sa dagat. Parang buhangin sa dagat yung mga nagpabaptize. Bakit? Si Lord nagbigay ng bagong strategy. Itong church natin, baka sasabog to. Kung tayo ay lalakad sa pananampalataya. At hindi lalakad lang sa feelings lang natin. Okay, ang mga Kristiyano or ang mga taong lumalakad sa pananampalataya, okay, at ang mga Kristiyanong lumalakad sa feelings lang po nila, mag-ingat po tayo. Ang feelings, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Pero ang faith, mapagkakatiwalaan mo. Amen ba? Ang feelings, madaya po yan. Okay, hindi siya stable. Ang feelings po ay pabago-bago. Kaya huwag kang magtitiwala basta-basta sa nararamdaman mo lang. Ang feelings, delikado. Para makontrol mo ang feelings mo, gusto niyo bang makontrol yung feelings nyo? Use the Word of God. Always use the Word of God to control and protect your feelings. Okay, una, ito po ay wala po akong pinagkuhanan nito. Binigay ng Lord to sa akin kagabi. Okay po. Lahat po yan galing sa Lord. Okay. Si Moises nagpadala ng 12 spies doon sa land ng Kanaan. Okay? Nakita ng 10, ang lalaki ng kalaban nila. Yung mga nakatira doon, ang lalaki. Yung mga pader nila, matitibay, matataas. Okay po, bagamat sagana, nakita ng 10 yung fear. Sabihin niyo, fear. Nagbase sila sa pakiramdam lang nila. Nakakatakot naman tong mga kalaban natin. Grabe. Nag-spy sila doon sa land. Nung makita nila yung mga kalaban, nagbase sila sa feelings nila. Pero yung dalawa, nag-base sila sa faith nila. Okay, ganito ano? Same trip. Sabihin nyo, same trip. Same story. Same purpose. But different report. Kasi pare-parehas lang naman yung utos sa kanila eh. Pero pagbalik nila kay Moises, magkakaiba sila ng report. Yung 10, pare-parehas ng report. Yung 2, iba ang report. Pag maganda ang report mo, meron kang malaking support. Amen? No report, no support. Pag pangit ang report mo, pangit din ang support mo. Kaya kung magre-report ka, gandahan mo na. Yung Munting Dilaw, bago natin naging outreach yan, may mga naririnig po si Pastora dyan. Huwag na kayong magtayo dyan. Ang dami ng church dyan eh. Sabi ni Pastora, so what? Sino ka? Si Lord ka ba? Para utusan ako. Amen po. So, si Pastora meron pa i-ispayan ng mga land sa atin. Kahit pangit ang lugar, kahit maganda ang lugar, kahit nakakatakot ang lugar, mag-report ka ng maganda. Pag maganda ang report mo,
Maraming magsusupport sa'yo. Amen po. Kaya humanda tayo. Maraming ipapakangkar sa atin si Lord. Meron po kaming mga bagong bubuksan ng mga outreach ni Pastora Lindsay. Sino po gusto magbukas ng mga outreaches? Okay? Dapat you are living by faith. Hindi living by feelings. Okay po? Pumipiyok na ako. Okay. Yung mga taong may faith at ang mga taong walang faith, okay, ang mga taong walang faith, ang nakikita nila, yung nakikita lang ng physical na mata nila. Pero yung mga taong may faith, ang nakikita nila, yung nakikita ng kanilang mga spiritual eyes. Kaya kahit Kristiyano na tayo, okay, yung spiritual eyes natin, naka-cover pa rin. Kaya hindi ka nagmamatured. Kaya hindi ka nagse-cell group. Hindi ka nag-win. Hindi ka nag-invite. Bakit? Sarado pa ang yung spiritual eyes. Kaya ang nakikita mo lang, katatakutan. Kaya ang nakikita mo lang, kahirapan. Ang hirap mag-cell group. Ang hirap mag-invite. Ang hirap makakumpleto ng 12. Bakit? Kasi nakabase ka lang sa nakikita mo, sa feelings mo, hindi sa faith mo. Okay, nakita ng 10, iba. Nakita ng 2, iba rin. Yung 2, si Caleb at si Joshua, ang nakita nila, future. Amen. Sino rito nakita mo na yung future mo? Wala pa raw. Okay. Pero yung 10, ang nakita nila, horror. Okay? Bakit? Mamamatay sila eh. Magkaiba talaga ang pananaw ng may faith kaysa sa feelings lang at ang nabubuhay sa fear. Okay, number 1, living by faith, pleasing God, but living by feelings, displeasing God. Okay po. Natuwa si Lord kay Caleb at kay Joshua. Okay, na-irritate si Lord doon sa 10. Kung magre-report kayo, galingan nyo. Kung magre-report kayo, siguraduhin yung positive. Nung nag-report yung 2, umalma yung 10. Hindi natin kaya, nakakatakot yung mga yan. Ang lalaki nila. Para lang tayong mga tipaklong dyan sa mga yan. Ang daming nakarinig. Kaya tayo, pag magbibigkas tayo, pag magsasalita tayo, siguraduhin natin yung makakarinig malakas. Kaya maraming church ang nadidivide eh. Kaya maraming umaalis sa church kasi nakakarinig ng hindi maganda. Kung may nakita kang hindi maganda, ikaw na lang. Sarilinin mo na lang. Huwag ka nang mandamay. Okay po? Yung 10 na nag-operate sa feelings nila, yung 10 na nag-operate sa fear nila, pinatay ni Lord. Lahat ng takot, pinapatay ni Lord. Gusto mo mamatay na maaga? Okay po. Pero, yung 2 na matapang, okay, binuhay sila ng Lord ng matagal at pinangakuan pa sila ng Panginoon. Pati mga lahi mo, magiging mga anak ng anak mo. Bibigyan ko ng mana, sabi ng Panginoon. Pero kayong mga natakot, kayong 10 at yung mga sumama sa inyo, hindi kayo makakapasok sa promised land, pati ang inyong magiging mga anak. 40 days po sila nag-spy sa Kanaan. Sabi ni Lord, dahil 40 days kayong nag-spy dyan, yung blessing nyo gagawin kong 40 years. Kaya 40 years sila eh.
bago nakapunta sa promised land. Sige, mabuhay ka sa feelings mo. Mabuhay ka sa fears mo. Imbis na ilang araw lang yung blessings na sa'yo na, patatagalin pa ni Lord. Pag nabuhay ka sa faith mo, ilang araw lang marireceive mo yung blessings. Maya-maya lang marireceive mo yung healing. Meron po ako naging experience na kasi po ako, pag may sakit ako, pag kaya ko pa, talagang may ginagawa ako. Hindi ako humihiga. Pero pag hindi ko na kaya, hinihiga ako na talaga. Sabi ko, Lord, may cell group ako. Sabi ko, masama ang pakiramdam ko. Hindi ko na kaya. Pag hindi mo ako pinagaling, walang pupunta sa cell group. Bahala ka doon. Sinabi ko talaga sa Lord yan. Sabi ko, ikaw bahala ron. Pag hindi mo ako pinagaling, walang pupunta ron. Sabi ko, higa na ako. Umupo na ako sa kame. Sabi ko, higa na ako. Oo, higa na ako. Bago lumapat ang likod ko sa kama, nasa ere pa lang, naramdaman ko na yung healing. Pinagaling na ako ni Lord. Bihis agad ako. Takbo ako. Punta akong cell group. Takutan lang yan eh. Si Lord pala natatakot din. Okay? Si Lord, ayaw niya ng mabulaklak na salita. Ang gusto niya, maging totoo ka sa Kanya. Maging totoo ka sa nararamdaman mo sa Kanya. Biruin mo ha. Natakot si Lord eh. Sabi ko, ikaw pumunta ron pag hindi mo ako pinagaling. Wala siyang nagawa. Pinagaling ako. Nakuha po natin. Kaya si Lord nakukuha naman yan sa pakiusapan eh. Yan ang gusto ni Lord, nakikiusap tayo. Pero may kasama rin pananakot. Okay po. Walang magagawa si Lord kundi pagalingin ka po talaga. Walang magagawa si Lord kundi i-bless ka. Bakit? Gawain niya yun eh. Hindi mo gawain yun. Ginagamit ka lang ni Lord. Kaya pag may problema, si Lord ang sisihin mo. Lord, pinadala mo ako dito, bahala ka sa akin. Kaya pag maganda ang report mo, malaki ang support mo kay Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Okay po. Yung 10, natakot. Yung 2, matapang. Okay po. Ang 2, hindi sinasamahan ni Lord. Ang matatapang lang ang sinasamahan ng Panginoon. Bakit naniwala yung mga tao doon sa 10? Hindi naman sila nagsinungaling eh. Sinabi lang nila ang totoo. Kung ano yung nakita nila, yun lang ang nireport nila kay Moises. Totoo ang nireport nila. Totoo rin ang nireport ng 2. Walang nagsinungaling sa kanila. Kaya lang, yung 10, natakot. Nakuha po natin. Naniwala yung mga tao sa kanila kasi mga leader sila ng tribes. Matataas yung katungkulan ng mga 10 spies na yun. Kaya maraming naniwala sa kanila. Kapag meron ka talagang posisyon, madali kang paniwalaan eh. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posisyon natin. Okay po? Si Lord na please doon sa 2, okay? Hindi na please doon sa 10. Ang faith ba nakikita natin? Hindi. We cannot see faith, but we can see faith through our action. Amen po? Hindi mo makikita ang faith, pero ang faith nakikita mo through our action. Nakita ni Moses, nakita ng Lord, yung faith ng 2 through their report and through their action. Kung talagang may faith ka, makikita yan sa action mo. Kung talagang may fear ka, nakikita din yan sa action mo. Ngayon, saan ka lalakad? Sa faith o sa feelings? Ingat po tayo sa mga nararamdaman natin. Ate Aliana, bahala ka na kasi konti lang isinend ko sa'yo. Ikaw na lang mag-ano dyan. Wala na akong time eh.
Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Lord. Sabi ng Lord, huwag kang dyan sa mga books. Pero kailangan po talaga natin yun. Pero mas mahalaga kung ano yung manggagaling sa Panginoon. Amen po. We cannot see faith, but we can see faith through our action. Tama ba yung English ko? Bahala na kayo mag-ayos ha. Okay po. Nung sumunod si Caleb at si Moises tuloy, si Caleb at si Joshua, merong silang dalang proven na sila ay galing talaga ron. Na ang land ay sagana. Okay po. Ang mga merong faith, okay, laging may dalang bunga yan mula doon sa land. Lagi tayo nagpe-present sa Lord ng ating mga dala-dala. Ang merong faith, laging nagpe-present po yan ng mga invite sa Panginoon. Kung meron kang faith, magpe-present ka ng invites mo, ng bunga mo. Amen po. Kaya, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Herbert. Herbert, tayo ka, Herbert. Yan. Tumayo ka. Nung nakita ko po yan, maliit lang. Ngayon, halimaw na. Ayan po si Herbert. Ano po yan? Chef cook. Kung magtatayo kayo ng restaurant, ng canteen, kunin nyo. Okay po. Ang specialty po niyan, mga pork and meat. Si Kuya Ruel naman, ang specialty niyan, mga seafoods. Okay po, bahala na kayo. Si Kuya Ruel, huwag nyo nang kunin. Akin na yan eh. Okay po. Dahil meron po kami itatayong negosyo. Okay po. Si Lord po talaga, doon ko nakita si Lord magpo-provide para gamitin sa mga training. At nagpapasalamat din po ako sa mga disciples ko, at disciples Pastora Lindsay, kasi nagbigay po sila, okay po, para pandagdag doon sa training po namin, mga pastors. Kaya salamat sa inyo, pagpalain pa kayo ng Lord. Okay po, palakpakan po natin sila. Salamat po doon. Dapat po talaga sinusuportahan natin yung mga leaders natin. Sinusuportahan natin yung mga pastors natin. Kasi ang ginagawa po nila para po sa ikalalawak ng kaharian ng Lord. Huwag tayong matakot na mawalan. Kasi yung mga takot mawalan, hindi nagbibigay yan. At hindi rin kayo magkakaroon. Pero yung mga nagbibigay, yung mga hindi takot mawalan, okay, nagbibigay yan. At sila yung lalo pang binibigyan ng Lord. Dati walang-wala kami ni Pastora Lindsay. Ngayon, nakakaano na kami. Okay po. At yung mga disciples po namin talagang salamat sa inyong lahat. Mga kabsat, igsuon, mga tugang, maging fruitful pa tayo. Okay? Ihanda niyo po yung sarili niyo. Kasi si Lord may gagawing great harvest. Yung dalawa, si Caleb, si Joshua, okay, may dala silang harvest eh. Pinresent nila kay Moises eh. Okay, pangalawa. Ay, hindi pa pala, bago yon. Okay. Obedience always brings fruits. Nung sumunod si Caleb at si Joshua, nagdala sila ng harvest nila eh. Nung fruits eh. Okay po. Do not allow your feelings to dictate your future. Yung tatlo, natakot sa feelings nila, so ang future nila, pinatay sila ni Lord. Ulitin ko do not allow your feelings or dictate your feelings to dictate your future. And do not allow your fear or feelings to dictate your decision. Ang decision mo lagi dapat kung ano yung decision ng Lord. Huwag ka lang magbabase sa feelings mo. Pangalawa, living by faith brings humility, but living by feelings leads to rebellion. Okay po, sa Joshua, chapter 13 ba yun o 14? O 14. Joshua chapter 14, okay po, sabi po dyan,
nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Bakit sila nag-iyakan? Kasi yung 10 namatay na eh. Tsaka yung mga sumama doon. And then, nagbulungan sila laban kay Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. At bihagi ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Egypt. Ano sabi nila? Mabuti pa mamatay na lang tayo sa Egypt eh, at sa ilang eh. Kaysa mamatay tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Ingat tayo sa sinasabi natin at ingat din tayo sa mga prayers natin. Yung sinabi nila at yung prayer nila, granted. Kaya sila pinatay din ni Lord. Kaya mag-ingat tayo. Okay po, ano sabi? 14 verse 28, I will do to you the very things I heard you say. Kung ano ang narinig kong pinag-uusapan niya, sabi ni Lord, yun ang gagawin ko sa inyo. Eh ang sabi nila, mas mabuti pang mamatay na lang tayo sa Egypt at sa ilang. Narinig ni Lord yun. Okay po, kaya pati sila ay pinatay. Their request is granted. Okay po. And then, at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbabalik sa Egypt. Hindi pinalaya na nga sila nila Lord, ni Lord sa Egypt, gusto pa rin nilang bumalik. Marami rito na born again na nasa church na gusto pa rin bumalik sa dating buhay. Ano ba naman tayo? Pinalaya na tayo ni Lord. Gusto pa rin natin bumalik sa kulungan. Amen po. Si Lord gusto kang i-bless. Ang tanong, gusto mo ba? Gusto kang palayain ng Lord, pero gusto mo pa rin bumalik sa bilangguan. Okay po. Ang mga anak ninyo'y dahil sa hinagpis, pinunit ni na Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Nagpakumbaba sila sa harapan ng Panginoon. Sabihin niyo, humility. Humility, one of God's weakness is humility. Pag ikaw nagpakumbaba na si Lord, wala nang magawa si Lord eh. Kaya, nung nagpakumbaba si Caleb at si Joshua, nagpakumbaba si Moses at si Aaron, sabi ni Lord, sige, dahil sa inyo, patatawarin ko sila. Pero yung consequence sa ginawa nila, may kapalit. Patatawarin ni Lord lahat ng kasalanan mo. Pero yung consequence, hindi ka makakawala. Meron niyang kapalit. Nakuha po natin, nung makita ni David si Bathsheba na nasa bathroom, okay po, nakita ni David, feelings niya, okay, nagkaroon siya ng feelings na makuha si Bathsheba. Because of his wrong feelings, okay, may asawa na si Bathsheba eh. Anong ginawa ni David? Nilagay sa unahan yung asawa ni Bathsheba para mamatay, para maangkin niya si Bathsheba. Nagkaroon ng bunga yung ginawa ni David. Pero yung ginawa ni David, nagkaroon ng consequence. Nakuha po natin, ano ang consequence? Okay, nakakatakot po yung consequence na naging kapalit sa kasalanan na ginawa ni David. Feeling mo, mahal mo yung babae na yan, may asawa na yan eh. Pinatulan mo pa rin. Feeling mo, mahal mo na siya. Feeling mo lang yun. Okay po, kaya ang feelings madaya. Once na sinunggaban mo yung wrong feelings mo, humanda ka sa consequence na kapalit ng ginawa mo.
Hindi tayo nagbabase sa feelings lang, okay? Hindi tayo nagbe-base sa right feelings. Pakiramdam mo, tama yung nararamdaman mo. Hindi tayo nagbe-base sa right feelings, but nagbe-base tayo sa right doings. Tama ba yun? Or doing rights. Ulitin ko huwag tayong mag-base sa right feelings, mag-base tayo sa doing rights. Naintindihan niyo ba? Kung hindi niyo naintindihan, tapusin ko na to. Okay? Okay po. Kaya marami ang bumabagsak sa feelings lang po. So nirito, pag walang pera, ayaw mo magsimba. Feelings mo, kawawa ka. Lord, hindi ako magsisimba, wala akong pera. Kawawa naman ako, tutunga nga lang ako ron. Dito na lang ako sa bahay. Dapat nga, lalo ka nagsisimba pag wala kang pera. Hindi, maglakad ka. O kaya sumakay ka sa jeep, pero wag ka magawa 1, 2, 3. Okay po, alam niyo nung high school ako, trabaho ko yan, mag 1, 2, 3. Hindi ako nagbabayad sa jeep. Kaya ang dami kong pera nung high school, pastora Nakakaipon ako Meron akong mahigit 1,000. Bakit? Mahilig ako mag 1, 2, 3. Pero nung nalaman nung asawa nung ate ko, yung ginagawa kong 1, 2, 3, nung sinabihan niya ako, masama yung ginagawa mo, kasalanan yung ginagawa mo, natauhan ako. Hindi na ako nag 1, 2, 3. Sinusobrahan ko na yung bayad ko. Bang driver, keep the change. Bakit? Nagsisi ka na Nakuha po natin, binabalik mo lang yung mga dating ninakaw mo. Magmula nun, hindi ko ginawa yon. Kahit nung asawa ko na si Pastora Lindsay. Okay po, pag wala akong pamasahe, papasok ako sa trabaho, sumasakay ako ng jeep. Pero, sinasabihan ko ng konduktor, wala akong pera. Okay, mandalo, sa wakwak ako papasok. Sasabit lang ako, pero magtatawag din ako ng pasahero. Crossing, sakay na kayo. Maluwag pa sa harap. Maluwag pa sa gitna. Okay, araw-araw ginagamit. Ang bihira. O, delivery ako. Okay po. Pero kapag mag-ooperate ka sa feelings mo, walang mangyayari sa'yo. Wala kang gagawing paraan. Pero kung mag-ooperate ka sa faith mo, yung wala nang paraan, nagagawan mo pa ng paraan. Bakit? Kasama mo si Lord Ikaw na natural, nagiging supernatural ka. Bakit? Kasama mo si Lord May limitasyon ang gagawin mo, pero pag kasama mo na si Lord, nawawalan na ng limitasyon. Yung hindi mo kayang gawin, nagagawa mo na kasi si Lord na ang kasama mo. Amen ba? Palakpakan po natin ng Lord. Kaya huwag kang magbe-base sa nararamdaman mo. Huwag kang mag-ooperate sa takot. Mag-base ka sa pananampalataya mo. Ang mga Kristiyanong nagbe-base sa faith nila, nag-grow. Ang mga Kristiyanong nagbe-base sa faith nila, lumalago. Pero ang mga Kristiyanong nagbe-base lang sa feelings nila, lumalayo. Gusto mong lumayo sa Lord? Magbase ka lang sa feelings mo. Kaya ang feelings, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Okay po. Kahit ang mga mga Kristiyanong nagbe-base sa faith nila, kahit may mga problema yan, unstoppable yan. Nagsisimba yan. Ang mga taong may faith, okay po, they are unstoppable. Para kang tao na nagtayo ng bahay sa batuhan at yung nagbe-base sa feelings, para kang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Nakuha niyo? Yung faith, nagtayo ng bahay sa batuhan, pagdating ng bagyo, kahit tampasin yan, hindi yan magigiba.
Ang faith is immovable. Ang bato ay immovable. Ang bato ay unstoppable. Ang bato ay unchangeable. Dapat ang faith natin unchangeable. Ang bato stable yan. Kahit tampasin yan, kahit i-shake yan, magi-stay yan dyan. Ang may faith, kahit anong shake sa'yo, magi-stay ka pa rin sa Lord. Pero yung tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan, okay po, ang buhangin po kasi, ano yan immovable, shakeable, changeable. Kaya ang feelings natin, changeable yan. Pabago-bago rin yan. Saan ka magbe-base? Sa faith mo o sa feelings mo? Pag nag-base ka sa faith mo, pag nag-base ka sa feelings mo, lagi kang galit. Yung mga laging galit, okay, nawawala na yung joy sa kanila. Kaya nga sabi, the joy of the Lord is my strength. Yung mga taong laging galit, wala na silang joy sa puso nila. Hindi na sila nag-e-enjoy. Biruin mo lang ng konti yan, nakasimangot na yan Sabihin mo lang na umatin ng cell group, nakayukot na yung mukha niyan. Hindi na makasagot. Yung mukha niyan parang nilamukos na papel. Kahit ayusin mo, lukot pa rin. Bakit? Wala nang joy Di ba, Joy? Ay, nako. Pero yung mga tao nagbe-base lang sa feelings sila at sa takot, wala silang joy. Kaya ang buhay nila, hindi nila ma-enjoy. Nakuha po natin. Kaya, ang mga taong may joy, kahit may problema, okay po, nag-e-enjoy pa rin sa piling ng Panginoon. Yung mga taong nagtayo ng bahay sa batuhan at nagtayo ng bahay sa buhanginan, they call them as wise man. Sabihin niyo, wise man. Yung mga taong nagtayo sa buhanginan, they call them foolish. Mga hangal. Ano pa bang foolish? Hangal. Mangmang. Okay po. Kahit alam mo na ang tama, hindi mo pa rin ginagawa. Okay, number 3. Last na. Last na to. Pag nagbase po tayo sa feelings natin, marami po tayong pagsisisihan. Tandaan mo po yan. Dapat po ang pinipid natin araw-araw, hindi yung fear, hindi yung feelings. Ang pinipid natin yung faith. Nakuha po natin. So, the Israelites feed their fear and feelings. Paano nila pinid yung fear nila or yung feelings nila? They forgot the past. Nakalimutan na nila yung nakaraan. Nakalimutan na nila si Lord gumawa ng daan sa walang daan. Hinati ng Diyos ang dagat. Okay po, wala na silang lusot sa Pharaoh, sa mga Egyptian, pero si Lord gumawa ng daan sa hindi nila inaasahan na daan. Biruin mo yun, kinalimutan nila yun. Harap-harapan nilang nakita yung miracles ng Lord. Doon nagsimula ang aquarium. Ang laki aquarium Parang okay lang Okay po. Ang laking aquarium, kaliwat kanan, meron. Nakita nila yung miracles, nakita nila ang kapangyarihan ng Lord, but they forget it. They forgot it. Nung naglalakad sila sa ilang hating gabi, tumawag si Lord ng Meralco, padala ka ng ilaw dito sa ilang. Kaya kahit gabi may ilaw sila. Binayaran ni Lord ang Meralco. Okay. Kaya Meralco nalugi na Okay po. Tayo ngayon ang sinisingil. Kasi hindi sila nagbayad sa panahon ni Lord Okay po.
Kahit gabi, biruin mo sa desyerto, sa gubat, napakaliwanag. Bakit? Merong miracle eh. Nagpadala si Lord ng pillars of fire. Tindi ni Lord, provided lahat ni Lord. Yung pupuntahan nila sa promised land, yung i-harvest nila, hindi nila pinagtaniman. Papupuntahin ka na lang ni Lord doon para i-harvest mo. Ayaw pa natin. Sa panahon na sila ay lumalakad sa araw, naiinitan sila, si Lord nagpadala ng aircon. Yung pillar of clouds. Di ba, pag pupunta tayong Bagyo, pag mababa ang ulap, ang lamig. Ang baba ng ulap, nung time na yun, pinadala sila ng Lord, malamig. Sa panahon ng tag-init, naka-aircon sila. Lahat ng sumusunod sa Lord, hindi hahayaan ng Panginoon na mainitan. Sa panahon ng tag-init, ikaw ay nilalamig. Hindi talaga ng Lord. Pero kinalimutan ng mga Israelites yun. Bakit? Finid nila yung fear nila. Ang finid nila yung feelings nila, hindi yung faith. Nung nagugutom sila, nagpadala si Lord ng tinapay, ng mga burger. Nung magsawa sila, sabi, Lord, sawa na kami sa burger. Nagpadala si Lord ng mga Chicken Joy, umorder sa McDo. Sabi ng Lord, kainin nyo lang yung kaya nyong kainin. Huwag na kayong magtago kasi bukas, o-order pa ako ng marami. Dahil nag-base sila sa fear nila, nagtago sila, nagsubi pa sila. Katakawan yun, mga na high blood. Ang daming namatay sa high blood. Sabi ng Lord, kainin nyo lang yung kaya nyo, huwag na kayong magtabi. Dahil bukas, order pa ako para kainin nyo. Mga siba, nagtabi. Gabing-gabi na may nilalantakan pa. Thousands of namatay. Basahin nyo. Namatay sila sa high blood. Sabi ni Lord, mag-fasting. Ang ginawa nyo, pas-pas eating. Okay. Pakiramdam mo, Lord, gusto kong mag-fasting. Feelings mo lang, gusto mo mag-fasting. Nung nakakita ka ng halo-halo, Lord, tsaka na lang. Ang sarap ng halo-halo eh. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo magbe-base sa feelings lang eh. Mag-base kayo sa faith nyo. Amen ba? Okay po, nakalimutan ng mga Israelites yung past miracles, yung past victories na ginawa ng Lord. Nauhaw sila, pinokpok ni Moses ang bato. At lumabas yung tubig. Sa galit ni Moses, 2 beses niya pinokpok, isa lang ang pinagagawa ni Lord. Dahil sa feelings, nagalit si Moses, hindi nakapasok sa Kanaan, sa Promised Land. Sige, subukan mong magalit. Subukan mong mag-operate sa feelings mo, hindi ka makakapasok ng Promised Land. Sabing isang pukpok lang, lalabas na yung sabaw sa bato eh. Makakainom na sila eh. Okay? Meron bang tubig sa bato? Si Lord gumawa ng miracle. Nagkaroon ng tubig sa bato. Nakainom lahat sila. Kinalimutan nila yon. Huwag niyong kakalimutan yung mga past miracles and past victories niyo. Parang awa nyo na. Sinave tayo ni Lord eh. Pinadala niya yung anak niya rito, okay, para tayo makalaya. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero tayo naman, pilit tayong bumabalik doon sa kasalanan. Pilit tayong bumabalik doon sa kulungan. Ano bang kukote meron tayo? Ano bang pag-iisip meron tayo? Ginawa na ni Lord lahat. Lahat din ginagawa mo para bumalik. Okay po. Ay, lumalabas na po yung uhog ko. Hindi ko na mapigilan, unstoppable eh. Okay po. Pastora, nung nagturo kami sa ALS, hindi ko kinaya, kahul ako ng kahul eh. Sabi ko, Kat, ikaw na muna. Kaya, buti si Kat, laging ready.
Okay po. Kaya ako, pag sinabihan ako ni Pastora Sara, ikaw mag-preach. Okay po, Pastora. Kaya lagi po tayong handa. Okay? Kasi pagbalik ni Lord, hindi ka handa, iwan ka. Sorry ka na lang. Okay. Ano yung pangatlo? Ang dami ko pa sanang gustong sabihin pero punta tayo sa tatlo. Okay, ulitin ko to Huwag mong pakainin yung feelings mo. Ang pakainin mo yung faith mo. Kapag ang faith pinakain mo, kapag ang faith finid mo, nadi-disturb yung feelings mo. Pangatlo, living by faith leads you to maturity. But living by feelings leads you to immaturity. Sabi sa Luke chapter 2, verse 58, okay po, anong sabi dyan? Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kung ikaw ay magmamatured, kapatid, tignan mo yung katabi mo kung matured ba yan o immatured. Si Jesus, okay po, siya ay nag-grow physically, mentally. Okay po, nagkaroon siya, pag nagmamatured ka pala, magkakaroon ka ng favor sa Lord, magkakaroon ka rin ng favor sa tao. Yung mga immatured, hindi na nagkakaroon ng favor sa Lord, hindi pa nagkakaroon ng favor sa tao. Yung mga immatured, iniiwasan ng mga tao yan Nakakainis ka. Puro ka imutera. Dito na lang ako sa matured. Diba? Yung mga immatured, iniiwasan ng tao. Pag iniiwasan ka ng tao, alam mo na. Isa kang immature person. Okay po. Yung sinabi ko pala kanina, nasa 3 na yun. Okay, living by faith, magmamatured ka. Living by fear, magiging immature ka. Jesus is our firm foundation. Si Jesus nga nag-grow Tayo pa kaya? Si Jesus nga nag-matured, tayo pa kaya? Okay? Yung mga taong nagbe-base sa feeling nila, parang haba ba? Tapusin ko na po Yung mga taong nagbe-base sa feeling nila, nakita niyo po yung prodigal son, feeling niya, inaapi siya doon sa bahay ng tatay niya. Ano ginawa niya? Umalis siya, kinuha niya yung mana niya. Feeling niya pag mag-isa, mag-e-enjoy siya. Sa umpisa lang mag-e-enjoy ka. Sa umpisa lang po nag-enjoy yung prodigal son. Nung maubos na yung pera niya, hindi na siya nag-enjoy. Nakuha po natin, naging kawawa na siya. Naging alipin na siya. Naging alila na siya. Naging homeless na siya. Wala na siyang makain. Si Herbert po, dating homeless yan. Estudyante po yan ni Ate Pauline tsaka ni Pastora Lindsay sa Roots. Pero dumating yung time na naging homeless po siya. Namuhay siya sa kalsada, natutulog siya sa kalsada. Ngayon, ang laki na ng pamilya niya. Jagia family. Herbert. Grabe. Dati mag-isa ka lang. Ngayon, ang dami mo ng pamilya. Okay po. Yung prodigal son, akala niya, yung feelings niya tama. Pero yung feelings niya pala mali. Ang provision na sa bahay ng tatay. Ang protection na sa bahay ng tatay. Kaya kahit may problema sa bahay, pag nandyan ang tatay, dala-dala ng tatay yung problema. Kaya yung anak, relax lang. Nung mamatay yung mga parents ko, sabi ko, paano na to? Pag may problema ko, wala akong pera, wala akong makain, kanino ako tatakbo? Kaya pag merong tatay, pag nasa poder ka ng tatay mo, if you are in the house ng tatay mo, provided lahat. Tapos gusto mo pang umalis. Gusto mo pang layasan. Pero ang maganda rito,
Nung ma-realize nung anak, sa bahay ni tatay, ang daming pagkain. Yung mga katulong, ang daming pagkain, ang gaganda ng damit. Okay, bumalik po siya. Okay, faith brings our humility. Kaya, nung ma-realize ng prodigal son, ma-realize mo pa lang, pinapatawad ka na ni Lord. Realization leads to humility. Kaya, nung bumalik po siya, nung nagpakumbaba siya, bumalik siya, niyakap siya ng tatay niya. Ibinalik lahat ng nawala sa kanya. Binigyan siya ng bagong damit, binigyan siya ng bagong sapatos, binigyan siya ng bagong singsing. Lahat ng nawala, binalik sa kanya ng Panginoon. Lahat ng ninakaw sa iyo ni Satanas, ibabalik sa iyo ng Lord. Lahat ng nawala sa iyo, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Bumalik ka lang sa Lord. Kalimutan mo na yung feelings mo. Okay po, mag-operate ka ngayon sa faith mo. Pag nag-operate ka sa feelings mo, mawawala lahat. Pag nag-operate ka sa faith mo, magkakaroon ka ng lahat. Kahit wala kang asawa, bibigyan ka ni Lord ng asawa. Si Abraham nga, matanda na may saklay na ay tungkod na Nagkaanak pa. Mas madali humanap ng asawa. Pero mas maganda yung bigay ni Lord. Okay po. Tandaan nyo, lahat ng ninakaw ng kaaway, ibabalik ni Lord pag tayo ay nagpakumbaba sa Kanya. Sabihin mo, layas pa more. Layas pa more. Lahat ng umalis sa cell group, bumalik na kayo. Lahat ng nawala sa church, bumalik na kayo. Kung nagpaplano kang umalis sa church, wag mo nang tangkain. Baka ikamatay mo lang. Amen po. We are living by faith. We are not living by feelings and fear. Tayo tayong lahat. Si Jesus, tayo po tayong lahat. Si Jesus bumaba siya dito sa lupa. Okay? Kasi meron silang naiwang business Si Jesus laging nasa bahay ng kanyang ama. Jesus always in His Father's house. Kung mawawala ka man sa inyo, siguraduhin mo, you are in the Father's house. Makikita ka sa bahay ng iyong ama. Makikita ka sa cell group. Makikita ka sa church. Makikita ka sa fellowship. Makikita ka sa mga evangelism. Sabi ng ama kay Jesus, meron akong business Tayo, anong business mo? Kailangan nating i-save ang sanlibutan, ang humanity. Yan yung plano ko, pero ikaw yung gagawa ng plano. Kailangan mong bumaba sa earth para gawin yung plano na yon. Nasa comfortable na ang Panginoong Jesus, pero pumunta siya para bumaba siya rito sa lupa para maging uncomfortable. Ang habol kasi natin maging comfort tayo Ayaw nating maging tayo ang comfortable. Si Jesus nga, hari na siya. Mas pinili niya maging uncomfortable. Pinanganak siya sa sabsaban. Pinili niya maging uncomfortable para tayo maging comfortable. To win others, be ready to be uncomfortable. If you have faith, maging ready ka, okay, na maging uncomfortable ka para yung iba maging comfortable. Hindi ka nagpupunta ng church para maging comfortable ka. Ang aircon para sa mga VIPs yan. Pero kung matagal ka na, dapat willing kang ibigay yan sa mga VIPs natin. Willing kang maging uncomfortable to make others comfortable. Si Jesus mula sa heaven, bumaba siya, naging uncomfortable siya,
Sa sabsaban siya ipinanganak. Namuhay siya kasama natin. Namuhay siya sa piling natin. Okay po. Ginawa niya yung business ng tatay niya. Kahit maging uncomfortable siya, ginawa niya yon. Para maligtas lang tayo. Because He loved us, nagkaroon tayo ngayon ng kaligtasan. Because of our faith, nagkaroon tayo ng salvation. Tayo ay lumaya. Tayo ay Kanyang pinatawad. This Christmas, sa kaarawan ng ating Panginoon, araw-araw naman kaarawan niya. Hindi lang tayo tuwing December nagsiselebrate ng giving, okay, ng pagmamahal, but it is our lifestyle na. Yung mga taong may faith sa Lord, okay, hindi ka magbe-base sa feelings mo. Pag hindi ka nabigyan ng regalo, aalis ka na sa church. Iiwan mo na yung leader mo. No. Kahit wala kang ma-receive na regalo. Yung mga robot, hindi na uso yan. Okay po. Diyos, hindi na uso yung robot, Diyos, ha? Kotse na uso ngayon. Nagtatransform na robot. Okay po. Yung hindi makaka-receive ng regalo, regalo lang yan, mabibili mo yan. Pero yung salvation na binigay ng Lord, iniregalo ng Panginoon sa atin, yan ang mas mahalaga. Amen! Okay? Feed your faith, mga kapatid. Huwag tayong magbase sa takot. Huwag tayong mag-base sa feelings mo lang. Ano ba yan? Training na naman, wala na akong pera. Ubos na yung pera namin, kahit may pera ka pang tinatago. Mentoring, puyatan na naman yan. Isang araw lang naman sa isang linggo mapupuyat ka, ayaw mo pa. Kung may faith ka, hindi ka mag-iisip ng ganyan, hindi ka magsasalita ng ganyan. Tatanggapin mo yan. Bakit? For your growth yan eh. Huwag na po tayo magbabase sa feelings natin. Magbabase na po tayo sa faith natin. Amen! Ang nagbabase sa faith, sinasamahan ni Lord. Matthew 28:18 and 20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and I will be with you to the ends of the earth. Yung mga naggugo lang ang sinasamahan ni Lord. Yung mga nagugo, may faith yan. Kung hindi ka mag-step forward sa faith mo, hindi ka sasamahan ni Lord. Ang sinasamahan ni Lord, yung may mga faith at naggogo. Kung gusto mong samahan ka ni Lord, kung gusto mo na sa iyo ang presence ng Lord, go. Sabihin mo, go. Amen. Kaya, mahaba na pala nung inano ko. Sige, let us close our eyes. The best gift na matatanggap mo mula sa Panginoon is the gift of salvation. Magpasalamat ka, kapatid. Hindi puro angal tayo. Kung meron kang faith ngayon, exercise your faith, cultivate your faith para lalo ka pang lumago. Si Jesus bumaba siya rito sa lupa to save us. Hindi lang tayo para iligtas, kundi para bigyan ka rin ng masaganang buhay. Ibigay ang lahat ng naisin mo. Hindi para pahirapan tayo. That is God's plan for every one of us. Pastor, kala ko pag sumunod ako sa Lord, mawawala yung problema, pagpapalain niya ako. Kapatid, you are under the process. Lahat tayo nag-undergo ng process, at ang process, painful yan.
Pero after that, yung blessing ng Lord, ibubuhos niya sa'yo. Taas po natin yung ating mga kamay. Yes, God, Panginoon, salamat, Lord. Sumasama ka, Panginoon, sa mayroong mga faith, Lord God. Sumasama ka, Panginoon, sa mga taong matatapang, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na kami ay sasamahan mo hanggang sa huli, hanggang sa katapusan ng mundong ito, Panginoon. Lord, thank you very much, Lord God, sa mga lingkod mo na ginagamit, Panginoon, sa lahat ng mga faithful na naglilingkod at sumusunod sa inyo, Panginoon. Lord, gagawin mo yung mga bagay na hindi namin kayang gawin, Panginoon. Makakita kami ng mga bagay, Panginoon, na hindi pa namin nakikita, O Diyos, because of our faith, Panginoon God. Our lives will never be the same again. This church will never be the same again, Panginoon. Our family will never be the same again, Panginoon. Because that is your plan, Lord God, para sa lahat ng mga nananampalataya, Panginoon, at sumusunod, Panginoon. Lord, hindi ka nagpe-perform ng miracles doon sa walang mga faith, Lord God. Hindi ka nakakakilos ng maayos, hindi ka nakakapagpapagaling, Panginoon, doon sa mga walang pananampalataya. You are limitless, Lord. Subalit nalilimitahan ka namin, Panginoon, kung kami ay walang pananampalataya. Kaya Lord, this morning, lalabas kami, Panginoon God, ng punong-puno kami ng pananampalataya. Walang bagay na mahirap, Panginoon, sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Increase our faith, Lord God. Feed your faith, not your fear and feelings. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, Lord God, before the end of this 2023. Lord, marami kaming ikakangker na lugar. Marami kaming ikakangker, Panginoon, sa buhay namin. Because you are with us. Lord, maraming salamat po. This is our prayers in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ng Lord. Tayo po muli ay tumayo. So by faith that we know that we have received the salvation of God offered through His Son Jesus Christ. Amen? Sino dito nananampalataya, ikaw ay niligtas ni Jesus? Amen. Kaya po ngayong umaga, alalahanin po natin ang kamatayan. Ito pong gagawin natin, no? Inutos ng Panginoon inutos sa Biblia. Ang alalahanin natin yung kanyang pagkamatay. Dahil ang completeness or ang completion ng kanyang work of salvation ay nasa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Amen? Ngayon po December, we celebrate and we remember the birth of Jesus Christ. Pero hindi natin kakalimutan o lagi nating aalalahanin from generation to generation ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Buksan muna po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 26:26 hanggang 28. Ang sabi po dyan, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagusunod niya. Sinabi niya, kunin ninyo at kainin ito. Ito ang aking katawan na nabayubay sa krus. Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Amen. Tinatawagan ko po ang mga primary upang tayo po ay paglingkuran at i-offer sa atin ang tinapay at inumin. No?
Ito pong pagkuha po natin ng bread and wine or juice, ito po ay sign or symbols of God's covenant with us. New covenant. Yan, new covenant. Not by works, but by faith. Amen. By the grace of God. Pwede po ba tayong kumuha muna, no? Kunin po natin ang mga tinapay at ang inumin. At sa pagbalik po natin sa ating mga upuan, minsan pa po nating alalahanin. Sabi nga po kanina ni Pastor Beloy, wag po tayong makakalimot. Amen. Wag po tayong makakalimot sa ginawa ng ating Panginoong Yesus na siya ay namatay sa krus upang tayo ay bigyan ng bagong pag-asa, kaligtasan. As you go back to your seats, kindly meditate and reflect. Remember the goodness of the Father through His Son, Jesus Christ. Wala muna pong makikipag-usap sa kanyang katabi. O maaari po tayong pumikit. At remember the goodness of God. Remember His death and His resurrection. Remember the body that was wounded because of our sins. Remember the blood that was shed because of our rebellion. Come on. Remember. The Bible always say many times, remember. Remember His goodness. Remember His salvation. Remember His love. Remember His deliverance. Amen. Sige po. Hawak po natin ang tinapay at ang saro. For a meantime, let us close our eyes and remember the faithfulness of God. Hallelujah. Jesus' death is God's faithfulness to us. His faithfulness natuparin ang kanyang covenant. Amen. Hallelujah. God is a God of covenant. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. For the body that was wounded and suffered because of our rebellion, because of our sins. Forgive us, Lord God, from all kinds of sins that we have done against you and against other people. And Lord, thank you for the blood that washed away all kinds of filthiness that we have. Wash us with your most precious blood, and we remember such kind of love through your sacrifices and suffering at the cross. We will be forever grateful, Lord Jesus, for what you have done. And we will pass it on from one generation to another. We will pass it on to our children, that our Father loves us, and the only Son died on the cross. Thank you so much. We will be forever grateful. We will be forever thankful. Hallelujah. Sige po, hawakan natin ang mga bread. At ito po ay ating kainin. Teka lang po, magpapasalamat muna tayo. Ate Kat, manalangin ka. Sige po, let us all pray. Lord, we thank you, God, for this day. Marami pong salamat for dying on the cross for us. We thank you, Lord God, for loving us unconditionally, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, for yung binibigay niyo po sa amin. We thank you, Father. We continue to remember your goodness and faithfulness po sa amin, Panginoon. Lord, accept our life, Lord God, as a living sacrifice, Lord God. And Lord, that this life will continue to honor you, to glorify you, Panginoon. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay po nating kainin as we remember the covenant of God to us. Amen. At tawakan po natin ang saro. Tawagan po si Ninang Lily para ipanalangin. Sige po, tayong lahat manalangin. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, ito po yung saro bilang pag-aalala sa iyong dugo na iniligtas mo kami, imbes na kami yung namatay at ipako sa krus, pero ibinigay mo yung buhay mo para sa amin.
Pagpalain mo po ang bawat iinom. Salamat o Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, inumin natin ng sabay-sabay. Amen. Hallelujah. Sige po, minsan pa itaas natin ang ating mga kamay. Panginoong Diyos, salamat po for the new covenant. We are entering the new covenant through our Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord, na hindi na po kami, Panginoon, ang mamamatay. Hindi na po kami ang suffer, Panginoon, but your only Son, Jesus Christ. Thank you so much. We receive Jesus, the only Son of God. We receive Him as our Lord and Savior. And forever we will be grateful by rendering our lives, by rendering our service today until you come back, until the last breath of our lives. This is our covenant with you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. Action speaks louder than words. Hi guys, I'm John Paulo Reyes, one of the primary leader of Pastora Sara Jane Verana. Mayayain na tahimik. Ganyan ko may larawan sa sarili ko kahit nasa loob ng church. Hindi pa rin kaya magsalita sa harap ng maraming tao. Not until binigyan ako ng Lord ng work out of my comfort zone. I was hired as a real estate agent ng condo units. And dito naging madali sa akin. Noong unang mga buwan, wala talaga akong mabenta ng condo unit. Hanggang sa nag-decide kami ni Masay na magbigay ng first fruit. Yung lahat at buong buo. Kasabay nito, ay aming pagbibigay ng tapat sa aming tithes and offering. And truly, we don't need to worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Pamaragasang pagpapala ang naranasan namin ng kasawa. Masay was promoted and given things na hindi niya hiningi pero binigay ng Lord. Sa life ko naman ay nakabenta ako ng hindi lang isa kundi 5 condo units na nagkakahalagang 45 million. Grabe talagang Panginoon. Kapag sumunod ka sa Kanya, hindi Kanya bibiguin. Hindi pa tapos ang Lord. Nagkaroon din kami ng sasakyan and we have receivable na 7 digits in a span of year. Wow, grabe at sobra talaga ang masasabi ko ngayon sa aming natatanggap na blessings from the Lord. At ang pinagpapasalamat ko, ang makakilala ang family ko sa Lord. Nagsimula na rin sa group sa aking pamilya. At alam ko may mas malaking pamplano ang Panginoon. Excited na rin kami mag-asawa sa aming paparating na business at baby na aming tinataniman by faith. Kaya ngayon, huwag tayong matakot magbigay sa ating Panginoon. Huwag natin hayaan takutin at lokohin tayo na ating kaaway. Ang pagbibigay ay hindi natin kawalan. Bagkus ito yung pagsunod na kailanman hindi natin pagsisisihan. Sabi nga ng Lord sa kanyang salita sa Kawikaan 11:24, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. I am Paulo, nagtatapat at patuloy nagtatanim sa kaharian ng Diyos. God bless everyone. Tayo po tayong lahat. Taas po natin ang ating kaloob sa ating Panginoon. And let us pray. Yes, Father God, Lord, we are forever grateful, Panginoon, Lord, sa aming natatanggap, Panginoon. Lord, patuloy namin binabalik sa iyo, Panginoon, Lord, ang aming tithes and offering, Panginoon, Lord God. Bless mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, Lord God, ang lahat ng nagtatrabaho, nag-business, Panginoon, Lord God. Even, Lord, ang mga estudyante, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo, Lord, lahat, pati si Pastora Sara, Panginoon, Lord God, even her family, Panginoon, Lord God, and the primary leaders, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa iyong papulit pagsapas, Pangalan ni Jesus. Amen.